Magandang umaga muli mga kapatid. Hindi po natin ma-operate yung sound system natin. Hindi ko alam kung anong dahilan. Kasi inon na yun, inon pa rin doon, pero hindi siya gumagana. Wala si Brother Raul, so nakasalan natin ang boses po natin na po. Sa ating pong mensahe po sa umaga pong ito, ay may kaugnayan po sa mga apostol. Ang makakalaga po ng ating pag-aaralan, may mga sangay ng pananampalataya, mga denomination, na nagsasabi na meron silang mga buhay na apostol kanila. Isang karanasan na nangyari sa amin ni Brother Elias noon sa Tarlac, na isang kapatid na dating kasama natin sa paniki, bigla siyang nawala. Naging miyembro siya ng Church of Christ Fourth Watch, kaya naging miyembro siya doon. So pinunta namin siya doon sa titira niya, at nakausap namin yung mga kasama niya doon sa denominasyon na yun. At sinabi nila sa amin, meron kami buhay na apostol niya. Kaya kami may karapatang mangaral dahil sinugo kami ng aming apostol. Yun ang sabi nila. Sabi ko, sino yung apostol nyo? Ayaw naman sabihin yung pangalan. Pero po yung nagpapakita sa atin na may nagtuturo na meron sila mga buhay na apostol. Hindi natin sinasabi na hindi tayo naniniwala na may mga apostol ang Panginoon, meron. Pero para sabihin na may mga buhay na apostol, hindi tayo naniniwala. Alam po yung mga churches na yan, number 1, Roman Catholic Church. Although hindi nila tinatawag na apostle ang kailang Pope, pero sabi nila, ang Pope, siya raw po ang naging tagapagmana ng mga apostol. So in other words, by necessary inference, isang apostol ng ating Panginoon. Pangalawa, yung Mormon Church, meron silang mga apostol. Meron silang 12 apostles, actually. At saka yung nakausap namin, Church of Christ Fourth Watch. Huwag kayo magkakamali doon. Meron silang open parenthesis, Fourth Watch, close parenthesis. Hindi natin kasama yan. So, nag-aangkin sila na meron silang mga apostol. Yung mga Mormon Church, meron silang 12 apostles. Tapos may mga charismatic group, meron silang apostol. Kasi para mapatunayan nila na meron silang kapangyarihan na magpato ng kamay at mag-transfer ng spiritual gifts, meron kaming mga apostol na nila. At iba pa mga grupo. So meron mga existing na mga churches na sinasabi, meron silang mga buhay na apostles kanila. And gusto nating patunayan, di totoo yan. Walang buhay na apostol. Ang pinakahuling apostol na nabuhay ay si Apostle John, sa pinakamatanda. Pero wala nang buhay na apostles. Yun ang ating gustong patunayan. So, ito pang bagay na panganib, kahit ng panahon ng mga apostol, meron mga bulang apostles, false apostles, pseudo-apostolos. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. Noong panahon po sa Corinto, may nakapasok sa kanila ng mga ganitong tao na nagsasabi, sila yung mga apostol ng ating Panginoon. Yun ang dahilan bakit si Apostle Paul ay nagtamanggap ng support o upa sa Corinth. Dahil tinutulungan nila itong mga false apostles. Para sabi ni Pablo, para wala silang masabi na sila'y katulad ko kanya, hindi siya humingi ng tulong doon. Para walang madahilan itong mga ito kanya na sila'y katulad ko na apostol ni Kristo kanya. So kahit sa panahon ni Apostle Paul, may mga bulang mga apostol kanya. So di ka taka-taka sa panahon natin, merong mga bulang apostol. Kung babasahin natin ng Efeso, ika-4 na kabanata, sa ika-11 talata, may mga kaloob na ibinigay ang Panginoon. Basahin natin. May mga apostles, may mga evangelists o mga mangaral, may mga propeta, may mga pastor at mga guro kanya. So, walang duda na may mga apostol talaga. Dahil mayroong mga taong ipinagtagubilin ng Panginoon bilang kanyang mga apostles. So, hindi natin tinatanggi na may mga apostol. So, gusto natin malaman, paano sila naging apostol at sino sila?
May mga pangalan ng mga apostol sa Biblia, makikita natin sila. Kaya tinatanong pa yung mga nakausap namin kung ano ang pangalan ng apostol nila. Kasi kung sasabihin lang namin, pag binanggit yung pangalan, wala naman pangalan niya nakalagay sa mga apostol ni Kristo. Ayaw niya sabihin. Dahil ayaw niya talagang mabuking sila na wala silang turing na apostle. Ang apostles, mga kapatid, hindi nila isinaling. Marami mga salita sa Biblia natin sa English na hindi sinalin. Baptism, apostles, church, hindi na sinalin yan. Deacons. Apostle ay galing sa salitang apostolos, kanya. Inalis lang po nila yung olos, pinilitan ng L-E-S, naging English word, ano? Apostolos, literally one sent forth. Yaw sinugo kanya. Kaya di katakataka si Pablo, si Barnabas, ay tinawag silang mga apostol. Dahil sila sinugo na iglesia sa Antioch. Si Barnabas, hindi siya apostol ng ating Panginoon, dahil hindi naman siya sinugo ng ating Panginoon. So yung ating Panginoon, sa Hebrews chapter 3 verse 1, siya tinawag ng apostol. Bakit? Sapagkat sinugo siya ng Ama niya. Yun lang kahulugan ng salitang apostles. Gayun din po yung mga 12 alagad ng Panginoon na sinugo niya, tinatawag ng mga apostles. Si Apostle Paul, nung makita niya ang Panginoon, nung sinasada ng Damascus, sinugo ng ating Panginoon. So, yan ang ibig sabihin ng mga apostles. Meron silang qualifications. Yung mamaya, makikita lang sa Acts chapter 1, verse 22. Meron silang qualifications. Hindi sabihin, basta-basta, magiging mga apostol. At meron din silang tanta. Malalaman mo isang tao yung apostle, kung magagawa niya yung tantang yun, na ginagawa ng isang tunay na apostle. So, ang salitang apostle, ang ibig sabihin, sinugo. Yang sinugo kanya. Depende kung sino nagsugo sa iyo. Kung ikaw apostol ng Panginoon, ikay sinugo ng Panginoon. So, yun ang ibig sabihin ng salitang apostle, ikay sinugo kanya. Kaya kung merong nagsasabi na meron pang buhay na apostol ng ating Panginoon, ibig sabihin, sinugo siya ng Panginoon. Dahil apostol siya ng Panginoon. So, sinugo ng Panginoon. Pero walang galon. Makikita natin mamaya, mapapatong natin na wala. Sino yung mga apostle? May mga pangalan sila. Sino sa Mateo chapter 10, verses 2 to 4, ito po itinatanong sa atin. Kailan pa sila naging apostol? No, sinugo sila ng Panginoon. So, sila naging apostle, effectively sa Matthew chapter 28. Matthew chapter 10 pa lang yan. Bakit niya tinawag ng apostle? Ito yung nagpapakilala sa atin na yung nagsulat ng Mateo, alam niya yung sinugo ng Panginoon sa Matthew 28. Dahil kasama siya doon. Ito po isang figure of speech na mayroong error sa panahon. At this point in time, hindi pa sila actually apostles. Pero alam nung nagsulat na sila eventually naging apostol. Kaya alam niya yun. Sabi niya, the names of the 12 apostles are these. First Simon, who is called Peter, Misal Cephas, and Andrew, his brother. So magkapatid yun, si Andrew at saka si Peter. James, the son of Zebedee, and John, his brother. So magkapatid uli yun. Philip and Bartholomew, hindi naman sinasabi magkapatid sila. Thomas and Matthew, the tax collector. Kumisa tinatawag siya Levi. James, the son of Alphaeus, and Levius, whose surname was Thaddeus. Simon the Canaanite, and Judas Iscariot who also betrayed him. So, ibig sabihin, ito yung 12 apostol. Tingnan ninyo, nung isulat ito sa Matthew chapter 10, hindi pa binitray ni Judas yung ating Panginoon. So, nagsulat dito, alam niya na nangyari yun. Kaya nasulat niya. Katulad din sa Genesis chapter 2, tinawag yung babae na Eva dahil siyang ina ng lahat ng mga tao. Wala pa siyang anak noon. Pero yung nagsulat sa Genesis, si Moises, alam niya nangyari yun, di ba? So, yun ang makikita natin dito, inspired by the Holy Spirit. Yung nagsulat dito, alam niya, ito eventually nangyari. So, itong 12 apostles originally na sinugo ng ating Panginoon. Yan ang mga pangalan. Yung iba dyan, hindi natin
nakita kung anong ginawa nila. Yung sa Acts of the Apostles, ang nakita lang natin doon, dalawa lang, si Pedro at si Pablo. Pero kung totoo, meron silang ginawa. Hindi na mahalaga kung anong ginawa nila. Pero sinugo sila ng Panginoon. Sila yung mga apostol ng Panginoon. Pero unfortunately, yung isa sa kanila, ang pangalan Judas Iscariot, unfortunately sa Tagalog, yung salitang Judas kanila eh. Pero hindi naman masama yung pangalan na yun. Naging masama lang sa atin pa kay nag-traitor kanya, naghudas ka sa akin kanila. Dahil po kay Judas Iscariot, ipinagkanulo niya ang ating Panginoon, pero hindi siya magsisi. Siya nagpakamatay. Kung siya nagsisi, katulad ni Pedro, pinagkanulo niya rin yung Panginoon 3 beses. Pinatawad naman siya ng Panginoon. Pero si Judas, hindi niya ginawa yan. Siya nagpakamatay. Dito po sa Gawa, chapter 1, 16 to 18, ito ang ating mababasa. Mga kapatid, kailangan matupad ang kasulatan, may pinahayag noon unang Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas, na siyang nanguna sa mga humuli kay Jesus, sapagkat siya binilang sa atin at siya tumanggap ng kanyang bahagi sa paglilingkod na ito. Bumili nga ang taong ito ng isang bukid mula sa kabayaran ng kanyang kasamaan, at nang bumagsak ng patawarik, ay pumutok ang kanyang tiyan, at sumambulat ang lahat ng kanyang lamang loob. Ganoon namatay si Judas. Nagpatiwarik. Patiwarik eh. Saan niya ginumundag siguro siya. Nakatinalin pa kanya, sumundag siya. Tapos sumambulat kanya yung laman loob niya kanya. So, siya nagpakamatay. So, kailangan palitan ang bahagi niya. Yung sa Acts chapter 1 verse 20, kailangan siyang palitan. Na 12 ang apostol ng ating Panginoon. Kung papasinin po niyo mga kapatid, 12 rin ang tribo ng bansang Israel. Pero naging 13 sila. Dahil yung tribo ni Jose, naging 2. Si Ephraim at saka si Manasseh. Ang mga apostol ng Panginoon, originally, sila 12 rin. Pero naging 13 sila. Kaya nasama rin si Pablo. Hindi natin lang kung yan ay nagkatango lang o hindi ko alam. Pero ganoon na nangyari. Sa verse 20, sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, ayaang mawala ng tao kanyang katahanan at huwag bayaang tumira doon ng sinuman. At ayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan kanya. So ito yung hula sa Old Testament at ito yung patungkol kay Judas Iscariot. Pero ang problema, mayroong qualification sa mga isang apostol. Para ikaw maging apostol, kailangan taglay mo ang mga katangian na ito. Ano yan? Kung titignan natin sa Acts chapter 1 verse 21 to verse 23, ito yung mga tao na kasama ng Panginoon, magsimula pa siya sa bautismo ni Juan, kanya eh. Basahin natin. Hanggang sa pagkabuhay niya maguling. So, 2 tao lamang ang mayroon ganung na taglay nila yung katangian na yun. Basahin natin sa verse 21. Kaya isa sa mga tao nakasama namin, sa buong panahon, ang Panginoong Jesus ay kasama namin. Magmula sa pagbautismo ni Juan, hanggang sa araw na siya iakyat sa itaas mula sa atin, isa sa mga ito'y dapat maging saksi na kasama natin sa kanyang muling pagkabuhay. Sabi niya. Kayo lang imunungkahi ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas at na tinatawag na Gusto at si Matias. Kanya. Tapos itong pangalan po itong Matias. Sumikat sa amin kasi yung aso ng dentista sa Tarlac, ang pangalan niya Matias din. So ito yung 2 lang qualified. Pero ang pinili eventually ay si Matthias. Ang naging 12 apostles, technically 13. Dahil pinalitan niya si Judas Iscariot. So sino yung mga apostles? Kasama si Matthias. Pero mayroon pang isa. Dito po sa babasahin natin. Ito si Apostle Paul. Si Apostle Paul, hindi siya kasama doon sa Acts chapter 1. Hindi siya qualified doon. Dahil hindi naman siya kasama magsimula nung pagkabautismo ni Juan hanggang sa Panginoon ay umakyat sa langit. Pero isang bagay ang mahalaga. Para kayo maging apostle, kayo saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon.
Ngayon, makikita natin, siya rin po'y sinugo ng Panginoon. Noong nagpakita ang Panginoon kay Apostle Paul sa daan patungo sa Damascus, itong sinabi niya, sinugo rin siya ng Panginoon. Basahin natin. Sa 22 verse 21. At sinabi niya sa akin, umayo ka, sapagkat susuguin kita sa malayo, sa mga hintil. Ganyan. Kung ibig sabihin ng apostle, sinugo ng Panginoon, sinugo ng Panginoon. So, technically, at sa katotohanan, sa isang apostol. At sabi niya, sa kanyang pagtatanggol sa kanya bilang apostle, iyon ang mahirap na kalagay ni Apostle Paul. Dahil alam naman kapatid, yung 12, pati si Matthias, pero si Apostle Paul, hindi kasama ng 12. At sinasabi niya na si apostol ng ating Panginoon, sa kahulugan na siya sinugo ng Panginoon, katulad ng 12. So, paano ka naging apostol? Sabi nila, ako'y apostol, ganyan. Kahit sa inyo lamang, ganyan. Sa mga taga-Korinto, bakit? Dahil ginawa niya tanda ng isang apostol, ganyan. Ibig sabihin, kung nagagawa mo ang tanda ng isang apostol, ikaw isang apostol. Katulad din kung ikaw isang doktor, ikaw nakapaggagamot, ikaw doktor. Basahin natin, 12. Tunay na mga tanda ng isang tunay na apostol nga niya ay sinagawa sa inyo na may buong pagtsatsaga sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at naman gawang makapangyarihan, ganyan. Isang kapangyarihan ng isang apostle, pag pinatong mong kamay mo sa isang Kristiyano, tumatanggap siya ng Espiritu Santo. Nagawa ni Apostol Pablo yun sa Gawa, chapter 19. Basahin natin. Di ba nakakita siya ng mga alagad sa Efeso, pinatungan ng kanyang mga kamay, at tinanggap ng Espiritu Santo, ganyan. Sa 19 verse 6, nang may patong na ni Pablo sa kanyang mga kamay, bumaba sa kanilang Espiritu Santo, sila nagsalita ng mga wika at nagpropesiya. Ang isang tanda ng isang apostle, pag kinagat ng isang makamandag na ahas, hindi ka mamamatay. Alam niyo sa Amerika, may mga Pentecostal groups na meron siyang tinatawag na serpent handling service. Talagang yung pastor nila, hawakan talaga niya yung makamandag na ahas. Alam niyo nangyari sa karamihan doon? Namatay. Nung kinagat ng ulupong, namatay. Pero si Apostle, hindi siya namatay. Sa Gawa, chapter 28, verse 1, nang kami makaligtas na, noon namin nalaman ng pulo ay tinatag na Malta. Sa kasalukuyang panahon, ito isang bansa. Pinagpakitaan kami ng hindi karaniwang kabutihan ng mga katutubo sapagkat sila nagsiga at tinanggap kaming lahat dahil sa nagsimula ng umulan at maginaw. Ngunit pagkatapos matipon ni Pablo ang isang pigkis ng kahoy at nailagay sa apoy, lumabas ang isang ulupong dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. Kinagat siya. Paano siya kumapit? Wala naman siyang kamay. Kinagat siya, ibig sabihin. Na makita namang katutubo ang hayop na nakabitin sa kanyang kamay, ay sinabi sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang taong ito. Kahit siya nakatakas sa dagat, gayon may hindi nayaan ng katarungan na siya mabuhay. So, ang expectation ng mga taong doon, mamamatay si Pablo. Namatay ba siya? Sabi rito, ngunit pinagpag niya ang hayop sa apoy at di siya nasaktan. Kung pupunta tayo sa Mark chapter 16, ito yung mga tanda ng mga apostol na sinugo ng Panginoon. Pag sila'y nakainom ng anumang nakamamatay at nakagat ng ahas, hindi sila mamamatay. Ngayon, basahin po natin. Sa verse 17, 18, ang mga tandang ito'y tataglay ng mga nananampalataya sa paggamit ng aking pangalan, ay magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila ihahawak ng mga ahas, at kung makainom sila ng bagay na kamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Ginawa lahat ito ni Apostle Paul. So makikita natin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 12, ginawa ni Pablo ang tanda ng isang apostol na niya. Ngayon, tinawag niyang sarili niya na apostol ng ating Panginoon. Kung si Apostle Paul ay hindi tunay na apostol at tinawag niya sarili niya na apostol, say sinungaling.
Pero tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 1, verse 1. Si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at sa sustenance ng ating kapatid. O siya'y apostol ng Panginoon ay sa kalooban ng Diyos. Ganyan. Ang katotohanan nga, siya'y tinawag na apostol buwan pa sa tiyan ng kanyang ina, sa Galatians, kung mababasa natin. So Romans chapter 1, verse 1, ganoon din na sinabi dito ng Apostle Paul. Si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ipinukod para sa Ebanghelyo ng Diyos. So si Apostle Paul, isang apostol. Kahit na ano pa sinasabi ng iba, si Pablo po isang apostol. So, ang Diyos, sinugo niya ang ating Panginoon, kaya tinawag siyang apostol ng Diyos. At ang ating Panginoon, nagsugo siya ng mga tao, nakita natin, 12, kasama siya Apostle Paul, 13, kaya sila tinawag ng mga apostol kanya. So, yun ang essence na pagiging apostle ng Panginoon, ikay sinugo mismo ng Panginoon para ikay maging apostol ng Panginoon. Ang ating Panginoon, sinugo siya ng Diyos, kaya tinawag din siyang apostol sa Hebrews chapter 3, verse 1. So, iba yung pagkasugo ng Panginoon, sapagkat ang nagsugo ang Diyos, iba rin ang pagkasugo ng mga apostle, sapagkat nagsugo yung ating Panginoon. Pero sila apostol ng ating Panginoon. Yun makikita natin. Anong trabaho nila? Ang trabaho nila ay pangaral at ipahayag ang katotohanan sa kauna-unahang pagkakataon. In other words, bago ang mga apostle, walang pangaral ng Ebanghelyo, sila lang ang nagsimula noon. Yun ang trabaho nila. Basahin na sa John, chapter 16, verse 12 to 13. Nasabi ng Panginoon, may mga bagay na sasabihin ko pa sa inyo, ngunit di matitiis kanya. Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi nyo kayang dalhin o matitiis sa ngayon. Subalit kapag dumating ng Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi naman bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. So sila nagpahayag ng buong katotohanan, ang mga apostol kanya. Prior sa mga apostle, hindi na ipangalan katotohanan na yun. Doon sa Gawa, chapter 1, verse 8, pinakakuha sila ng Panginoon para sila maging saksi ng Panginoon at may pangalang Ebanghelyo, darating ang Espiritu Santo sa kanila. Tatanggap sila kanilang kapangyarihan. Basahin natin. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan. Sila, yung mga apostle. Yung original, isa, kasama si Matias, yung 12, kaya kailangan siyang palitan. Sa verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kadulog-dulog bahagi ng lupa. Yun ang trabaho nila. Kailan nila ginawa yun? For the first time. Nung sinugo sila ng ating Panginoon, sa Mateo chapter 28, 18 to 20, doon sila naging apostol ng ating Panginoon. Doon pa lang sila sinugo. Prior to that, hindi pa sila apostol. Dahil hindi pa sila sinugo ng ating Panginoon. Ito mababasa natin. Sa 28, 18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya sa paghayo ninyo, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ko kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yun ang pagkasugo nila. Ipapayag nila ang buong katotohanan for the first time. At hindi lang yun. Patunayan nila na ang kailang ipinapangaral ay galing sa Diyos. So, ang trabaho ng mga apostle is to reveal, to preach the gospel and to confirm. Ganyan. Madaling magsalita na sinasamo, ito'y galing sa Diyos. Kayo. Pero paano? Patutunayan. So, Mark 16, verse 20, pinatunayan sa mga bagay, sa mga tandang kalakip kanya. Sa Mark chapter 16, verse 20, ito yung mga apostol. Sabi ng mga Pentecostal, sila raw yun. Hindi ha, ito yung mga apostle, hindi sila. Alam nyo, nung isulat ng Diyos ang kanyang salita, kailangan tayong sumunod sa palatuntunan ng nakasulat na salita. Sinulat niya eh. Basahin natin sa Mark 16 verse 20. Sino ang kausap niya?
ang kanyang mga pastor. Umayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nilang Panginoon. Sabihin, yung tinuturo nila ay galing sa Panginoon. Wala naman ang Panginoon eh. At pinatutuhanan ng salita sa mga tandang, sa pamagitan ng mga tandang kalakip nito. So habang sila ay nangangaral, sila ay gumagawa ng mga miracles na hindi kaya gawin ng sino mang tao. At sila nagpapakilala na ang sinasabi nila ay totoo. Ito rin po sinabi sa Hebrews chapter 2, 3 and 4. Kahit alisin natin yung uling bahagi ng Mark, malalaman pa rin natin kung ano nangyari doon. Bakit? Naisulat po sa Hebrews chapter 2, 3 and 4. Yung mga Baptist, sabi nila, yung uling bahagi ng Mark, hindi kasama ng Biblia. Hindi totoo yun. Ayaw lang nila mabanggit yung baptismo para sa kaligtasan. Paano nga tayo makakatakas? Doon sa lumang Tagalog, makakatanan. Nung ako'y maliit, akala ko sa tanan, yung nag-aasawa lang na magtatanan. Hindi pala ibig sabihin ng tumakas. Kaya pag nagtanan kayo, ibig sabihin, tumakas kayo, hindi ibig sabihin. No? Paano nga tayo makakatakas kung ating pambabayaan ang ganitong katakilang kaligtasan? Ito'y pinagdunguna sa pamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa kanya sino yun, ng kanyang mga apostol. Pinatutuhan din ng Diyos sa pamagitan ng mga tanda, ng mga kababalaghan, at ibang himala at kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa kanyang kalooban. Alam niyo yung apat na parang lang yun. Yung tanda, pag sinabing tanda, sign, hindi kayo nagtuturo. Pag sinabi mong kababalagan, hindi kayo nagtataka. Paano nangyari yung mo? Pag sinabi mong himala, hindi natural yun. Ito'y galing sa Diyos. Ano yung mga yun? Yun naman kaloob ng Espiritu Santo. Pero wala actually yung apat na yun. Meron lang gusto yung diin ng Espiritu Santo, kaya pinag-iwala yung apat na salita. So yung trabaho ng apostle, ipahayag, pangaral ang katotohanan for the first time, at patunayan na ito'y salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya yung Espiritu Santo bumaba sa Acts chapter 1 verse 8, meron siyang taglay na kapangyarihan. At ito'y ibinigay sa mga apostles sa Acts chapter 1 verse 8. Yung sila na bautismo ng Espiritu Santo, tinanggap din ng kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo. Kanya. Babasahin natin Acts chapter 1 verse 8. Kaya nga ang salita ng Diyos, hindi galing sa kalooban ng tao. Yung lahat ng mga ipinangaral ng mga apostle, ito'y galing lang sa Espiritu Santo. Walang salita na galing sa kanila. So, bawat salita ginamit ni Apostle Paul sa mga sulat na galing sa Espiritu Santo yun. Paano nangyari yun? Sila nakakaalam. So, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Yung interpretation po rito, hindi ibig sabihin na yung pagbabasa ng Biblia pinapalima, hindi yun ang ibig sabihin. Ang uhula ng kasulatan, hindi galing sa pagpapakahulugan ng tao ganyan. Ito'y galing sa saan? So, pinag-uusapan ito sa nanggaling. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ganyan. So, habang nangangaral yung mga apostol, hindi sila nagsasalita. Moses lang nagaling doon, pero lahat ng sinasabi nila, galing sa Espiritu Santo. Walang sino mang tao na pwedeng gawin niya yun. Kaya bago ako makapagsalita rito, kailangan mo pag-aralan. Dahil hindi mo ko inspired by the Holy Spirit. Nag-aaralan ko yung inspired scriptures kanya. Nung tanggapin nila ang Espiritu Santo, ibinasa natin sa Hebrews chapter 2, 3 and 4, verse 4, God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to His own will, ganyan. Paano tayo makakatakas doon? Totoo yun, ganyan, yun ang katotohanan. Kaya nga tayo, pag nalaman natin ng katotohanan, hindi ka makakatakas. Kahit lukuhin mo sarili mo, hindi mo ka makakatakas. Dahil nakita mo na yung totoo eh. Pag pumunta ka ito, bumalik ka sa Katoliko, hindi ka makakabalik. Bakit? Alam mo, hindi totoo yun. Kaya hindi tayo pwede makatakas dito nga niya. Pag nalaman mo, pinaniwala mong katotohanan, yun ang katotohanan. Dahil talagang katotohanan. Dahil napatunayan na ito'y katotohanan ganyan. Yung mga bagay na nangyari noong unang siglo, nagpapatunay na yun ang katotohanan. So, sila nangaral at may mga tandang kalakip. Binasa natin kanina. Yun ang nagpapatunay na yung pinangaral nila galing sa Diyos.
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ay naniniwala tayo yung Biblia ay totoo. At merong external evidence at internal evidence. Alam niyo, isang sa Job, yung sinasabi na yung tanda natin sa ating mga daliri ay walang pare-pareho. Ito yung tanda ng tao. Hindi ba totoo yun? Bago-bago lang nalaman ng mga scientists yun, kaya ginawang identity nila. Nagtamar ka, walang katulad yun. Nakasulat sa Biblia. Nakasulat din sa Biblia na yung hangganan ng dagat hindi nagbabago. Kahit anong kuhin mo. Yung hangganan ng dagat hanggang sa high tide, hanggang doon lang siya. Tapos babalik siya pag low tide. Pag lumampas siya doon, disaster yun. Dahil meron siya nasulat din sa Biblia. So makikita natin, ang Biblia totoo kanya. Ang Ebanghelyo totoo, ipinaraan ng mga apostle. Dahil pinatunayan nila. It was confirmed sa pamamagitan ng mga miracles na ginawa nila. Na hindi mo lang tinamang tao sa natural na paraan na makagawa. So makita natin yan, trabaho ng mga apostle. Ngayon, sinasabi din po ng bagong tipan ng buong kasulatan ay naipahayag na. It's fully revealed. Kaya yung mga Book of Mormon, hindi totoo yun. Ano pang idaragdag ng Book of Mormon sa Biblia? Wala. Lumalaban pa nga sa Biblia. Sabi nila, 3 araw ng dilim. Sabi namin, 3 oras sila. Tinanong namin yung mga Mormons, paano nangyari? Wala namin, hindi nila may paliwanag. Dahil fake yun sa kanila eh. Sa Jude verse 3, wala nang may dadagdag si Judas. Actually, pangalan yung Judas. Hindi Iscariot. Yun ang kapatid ng ating Panginoon. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, tingnan nyo, walang special na kaligtasan, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith, which was once for all delivered to the saints. Kanya. Nung isulat ito ni James, naipag niya ang buong pananampalataya na niya. It was already fully revealed. Sinasabi lang niya, ipahayag natin ganyan. Kung tatanggalin mo yan, meron pa rin bagay ng Biblia na nagsasabi sa atin na ipaglaban natin ang pananampalataya, di ba? So sinabi ni Jude, na ipahayag na buong katotohanan, ang pananampalataya. Ito pa yung metonymy. Kumisya ng pananampalataya, yun ang ating personal na paniniwala. Pero sa pagkakataon na ito yung nilalaman ng ating pinaniniwalaan. Sabihin ni James, ipinayag na ang nilalaman ng ating pinaniniwalaan. Kaya minsan pagpakialaman. Yun ang sabi yun ang ibig sabihin ni Jude, yung sulat niya. So hindi na ipayag na sa kanyang kabuuan. Sa Revelation 22:18-19, kaya nga, hindi ka na pwede magdagdag, hindi ka na rin pwede magalis. Kasi nakumpleto na siya eh. Basahin natin. For I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone asks these things, God will add to him the places that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. Pareho lang ibig sabihin na mapaparusahan ka. So, bago magdagdag, bago magalis. Bakit? Naisulat na eh. Hindi mo na pwedeng i-revise. Hindi mo na pwedeng nagdagan o buwasan ganyan. Kaya naikumpleto na ang salita ng Diyos. So, ang bagong tipan ay natapos sa aklat ng Apokalipsis. So, yung period, wala nang kasunod. Hindi na wala natin may dadagdag dyan. Kasi lahat ng mga bagay na kailangan natin ay naipahayag na sa atin. Sabi sa 2 Peter 1:3, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Sabi niya, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Sabi niya. Sa buhay na walang at sa kabanalan, naibigay na lahat. Ano kailangan mo pa? Naisulat na sa atin yung dapat nating malaman. Ganyan. So, hindi na natin kailangan. And kung ang bagong tipan ay buong naipahayag niya at napatunayan, ang tanong, wala lang buhay na apostol. Bakit? Wala na silang gagawin. Ang trabaho nila, ipahayag ang buong katotohanan at patunayan. E naipahayag na buong bagong tipan. So ano pang gagawin nila kung may buhay na apostol? Wala na silang gagawin.
Kaya nga wala nang buhay na apostol. Dahil wala na silang gagawin. Nagawa na ng mga tunay na mga apostol noong unang panahon. Ngayon, kung may buhay na apostol ngayon, anong consequence no? Ganito, ang katotohanan na hindi pa lubusan na ipahayag. Kasi meron pa rin kailangan ipahayag, di ba? Yan ang trabaho ng mga apostol eh. Kahit kung meron pang buhay ng mga apostol, ang katotohanan hindi pa lubusang na ipahayag. Kaya nga meron pa silang ipapahayag. Kung may buhay ng mga apostol. Ayan ang ginawa ng Espiritu Santo. Alam niyo, ito yung blasphemy. Ito yung tunay na blasphemy. Ito yung walang kapatawaran. Sabihin mo, may buhay ng mga apostol ngayon, para mo sinasabi, si Espiritu Santo, hindi niya nagawin gawain niya. Alam mo gagawin niya? Papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, ganyan, di ba? Eh kung hindi pa na nagawa ng mga apostol yun, kaya kailangan pa ng mga bagong apostle, so hindi nagawa ng Espiritu Santo ang kanyang gawain. Anong tawag ito? Blasphemy. Hindi ka patatawanan Diyos pag ginawa mo yun. Katulad ng mga Hudyo, na hindi naniwala sa ating Panginoon hanggang ngayon. Hindi sila patatawanan ng Diyos. That's blasphemy. Dumating na yung Panginoon. Wala lang Panginoon darating. Ilang taon nang lumipas? Almost 2,000 years. Walang Kristo dumarating. Dumating na eh. Para ka naghihintay ng tren, na dumating na yung tren. Anong tren na hanapin mo? O dumating na yung bus pala. Tapos na-late ka, ano pang bus na darating? Kaya nga, gano'n na makikita natin. Yung po ay blasphemy, mga kapatid. Pagka meron pa buhay na apostle, meron continuous revelation. Ngayon, meron pa rin pagbabago, bagong pahayag, nag-aaral sa Diyos. Alam niyo yung problema ng mga Mormons? Nakausap namin sila sa isang bahay, nagkataon lang. Yung inaaralan namin, naaralan din nila. So nakaisip ko ng isang simpleng solusyon para umalis na sila. Sabi namin, yung bang paniniwala ni Joseph Smith, paniniwala rin nyo? Oo, kanya lang. Sinungaling kayo, kaya namin. Bakit? Naniniwala ba kayo maraming asawa? Hindi. Si Joseph Smith naniniwala siya maraming asawa eh. So, hindi pareho paniniwala nyo, kaya namin siya kayo, malis sila. Yun ang problema ng continuous revelation nila. Yung bagong mga pahayag, hindi katulad ng unang ipinahayag, na kabahagi ng kailang pananampalataya. Eh, hindi po totoo yan. Wala ng continuous revelation. Dahil sabi ni Jude, naipahayag ng buong pananampalataya, ganun sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Apocalypse, ganun sinabi ni Peter. So, hindi totoo, meron pa rin patuloy na pagpapakayag na galit sa Espiritu Santo sa panahon natin ngayon. Kung meron pa continuous revelation, ang katotohanan ng Biblia kasama ng continuous revelation, di ba? Ito ang actually ginagawa ng Roman Catholic Church at mga Mormons. Sinasama ng Biblia nila doon sa continuous revelation. Hindi totoo yan. Naglalaban sila eh. Sabi nga namin sa Mormons, sabi ng Mormons, pinanganak si Kristo sa Jerusalem. Ang sabi ng Biblia sa Bethlehem. Ang Bethlehem ka namin, 6-7 miles away from Jerusalem. Ang palusot nila, suburb yun ng Jerusalem. Hindi rin totoo. Dahil ang Jerusalem ay isang walled city. Sana palulusotin nyo. Lumalaban sila sa Biblia. Ang sabi nila, sa Book of Mormons, si Kristo ay dumating na bago pinanganak si Kristo. Ay tinawag na Kristiyano, mga Kristiyano, BC, before Christ. Sabi namin, paano magkakaroon ng Kristiyano? Hindi pa dumating si Kristo. Yun ang problema ng revelation di umano na galing sa tao. So, hindi totoo po yan. Tayo po'y naniniwala lang sa Biblia lang. Wala lang iba. Yan lang ang katotohanan. At di na tayo pwede lumampas sa Biblia dahil ito na naisulat. Sa 1 Corinthians 4:6, paano sasabihin ni Pablo na matuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nakasulat? So, kailangan tayong manatili sa mga bagay na nakasulat. Wala lang tayong nakasapang bagong pagpapakayag na galing sa Diyos na ipayag na niya, mga kapatid. Ngayon, yung mga churches na nag-aangkin na meron silang buhay na apostles, yung mga apostol nila, hindi nila kayang gawin na tanda ng isang apostol. Kaya tinatanong ko yung pangalan ng apostol ng mga fourth watch. Para subukan namin siya, kaya bang gawin na ginawa ni Apostle Paul.
Yung Pope sa Rome, kaya ba niyang gawin? Yung mga tandaan, hindi nila kayang gawin. Dahil di sila tunay ng mga apostles. Sila nagbabasa rin sa salita ng Diyos. Yung 12 apostol ng mga Mormons, nagbabasa sila sa Biblia. So, ano yung pinapayag nila na hindi pa nakasulat? Wala. Pangatlo, nagtuturo sila ng mga bagay na laban sa katotohanan. Yung mga Mormons, naniniwala sila sa proxy baptism. Ano yun? Pwedeng maligtas yung mga kamag-anak mo na matay na. Para sa pamagitan mo. Nababautis mo kanila, maliligtas yung mga namatay mong kamag-anak. Hindi kalaban sa katotohanan nyo. Ang kaligtasan, ikaw mismong gagawa. Hindi magagawa para sa iyo. So bakit sila yung mga bulang apostol? Wala lang buhay na apostol ngayon. 13 lang ang tunay na apostol ng ating Panginoon. Kasama sana si Judas, kaya lang, si Judas ay nagkasala. So, bilang panghuli, ito na ang hinintay natin, konklusyon. Huwag tayo paloko. Kung mayroong scammer sa ibang bagay, mayroong din scammer sa pananampalataya. Huwag tayo pa-scam na may mga tunay na mga pastor. Ang mga apostol lamang ng iglesia ng ating Panginoon, ayun lamang mababasa natin sa Bagong Tipan. Wala nang iba. Kaya tinatanong natin, anong pangalan ng apostol nyo? Kung hindi natin makikita yan sa mga pangalan ng mga apostol sa Bagong Tipan, hindi tunay na apostol yun. So ito po ang ating mensahe po sa mga pong ito. Maraming salamat sa inyong pahinginig.